Magandang umaga po muli sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating po ikatlong linggo sa panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Paskwa ay umaatikabo na po yung ating tagpo dito sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, ikalawang kabanata, na kung saan tayo ay muling humarap kay Jesus na tila nag-iba ng timpla. Ito'y isang galit na hindi na masasabi nating makasalanan galit, kundi isang galit na matuwid, righteous anger sa Ingles, no? Sapagkat siya ay nagsisikap na magbigay ng isang napakahalagang aral na kinakailangang hindi kasangkapanin, pagsamantalahan ang mga bagay na dapat ay sa Diyos upang maglagay o mag-impok ng pera para sa pansariling pulsa, no? Bakit siya nagalit? No? Masama po ba yung pangangalakal? Kung tutuusin, hindi man po masama ang pangangalakal sapagkat ito ay isang uri ng pagpapalitan ng mga bagay-bagay na ginagawa ng mga tao mula noon hanggang ngayon, upang magkaroon ng kabuhayan, masasabi natin, ang bawat nagpapalitan. Ngunit ang masama ay ito ay ginamit, sa isang maling lugar, sapagkat may mga lugar na kinakailangan ilagay natin na sa lugar yung ating mga gagawin, At syempre, kapag sinabing sa bahay dalanginan, hindi dapat yan gamitin sa isang bagay na hindi pangdalangin. At ang masaklap nito ay dito nabunyag yung tinatawag na puot na namuo sa kalooban ng mga may kapangyarihan, mga religious authorities noon, noong panahon ni Jesus, na siyempre pinahintulutan nilang magkalakal yung mga nangangalakal doon sa may templo. At siyempre dahil doon meron silang kaunting bahagi, cut, share, ano man ang tawagin natin doon. At syempre dahil si Jesus ang nagpalayas doon sa mga taong nagbibili at bumibili, ay syempre nagalit sa kanya. Doon magsisimulang mamuo sa kanila yung tinatawag na plano upang alisin si Jesus sa eksena, At dito ay sinabi din ni Jesus yung tinatawag na paunang sabi tungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, na siya ang templo, na sana tayo ay maging malay na bilang simbahan, tayo bumubuo sa katawan ng ating Panginoong Hesus, Tayo ang simbahan. Ang simbahan hindi lang po yun yung mga gusaling bato o kung ano man, na material. Tayo rin ang bumubuo ng buhay na simbahan. Tayo po ang bayan ng Diyos. Ito din po ay isang pagtatanong sa atin, kamusta na yung ating ugali kapag ito na ang pinag-uusapan, Minsan kapag ito na ang pinag-uusapan, walang kamag-anak, walang kaibigan, dahil nandiyan yung tinatawag na tukso sa kagahamanan, kasakiman, na magandang tingnan natin lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Ngunit hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, yun bang tinatawag natin ugali sa mga material na bagay? Tayo ba ay kapit ang ating puso at diwa sa mga material na bagay? O meron ba tayong tinatawag na kakayahang umagwat, detachment, mula doon? Hindi ba tayo sakal ng mga material na bagay? Magandang pag-isipan yan po. Pagpalain tayo ng Diyos.